Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ito po ang iyong lingkod na si Pastor Rafael Merihiliano Jr. na magbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Kumusta po kayo sa araw na to? Ngayon pong araw, kagaling lang po natin yung kinuha po yung ibang mga bigas nanggaling po sa isang kapatiran po sa CDC Tutuban. Maraming salamat kay Nanay Melba na siya po yung nag-provide ng tatlong bigas, at meron pang panibago ulit na 10 pirasong hiningi po natin sa Tutuban para naman po sa mga ibang mga kapatiran po natin at ibang mga kilala na nasunugan. Yan po. Kaya maraming salamat sa araw na ito, at naway mapagpala po tayo magpuri sa ating Panginoong Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks, and to the Holy One give thanks, because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks, and to the Holy One give thanks, because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito. Kayo po patuloy po namin tinataas sa aming mga buhay. Lumalapit kami, Ama, at nagpapakumbaba sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Hingi po namin lahat po ng kapatawaran. Nais po namin na Ikaw manguna sa amin. Ikaw ang patuloy na magpala sa amin, Panginoon. Dahil alam po namin na Ikaw ang kasagutan ng lahat na meron kami sa aming mga buhay. Pagpalain mo kami, Ama, sa umagang ito. Gawin, Ama, sa iyong mga salita na aming pagbulay-bulayan at pag-aaralan. Give all the praises, all the glory and honor, God. In Jesus we pray. Amen. Okay po. Ngayon pong araw, pag-usapan po natin, pwede ba nating pwede ba tayong magsalita ng papuri sa Panginoong Diyos? Pwede ba tayong magsalita ng salamat Panginoon, purihin ka Panginoon, tinataas ka namin aming Panginoon. Dito dapat mga lumalabas sa bibig po natin. Kaya ngayong araw, ang gagawin po natin, tayo ay dadako sa salita ng ating Panginoon. Kaya ngayong araw, ang topic po natin is about ang pagsunod sa dito, ang pinakamataas na paraan ng pagpupuri sa Diyos. Ang pagsunod sa dito na pinakamataas na paraan ng pagpupuri sa Diyos. Kasi kailangan po natin to, yung pagpupuri sa Diyos, ang yung pagsunod. Kasi bago tayo punta sa ating pag-aaralan, mas maganda po basahin muna natin yung ating teksto na nakalagay po, 1 Samuel 15:22-23. Sabi niya po dito, Samuel said, "Does the Lord delight as much in burnt offerings and sacrifice as in obeying the Lord? Surely, to obey is better than sacrifice." Sabi dito, to pay attention is better than to be fat of rams. Indeed, sabi sa verse 23, rebellion is the sin of divination, and arrogance is iniquity of idolatry, because you have rejected this message from the Lord. He has rejected you from being king. Sabi po dito, to obey the highest form of worship. Amen. Kung araw pag-aralan po natin yung pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Gaano ba, sa ating introduction mo, gaano ba kalaga ang pagsunod? Kasi ang pagsunod, napakainam po yan, lalong-lalo sa ating mga magulang. Pag sinabi kasing pagsunod, nagpapatunay na minamahal po natin sila. Gawin din siyempre, gawin din ng Panginoon Diyos. Pag tayo sumusunod sa Kanya, nagpapatuloy lang na mahal natin siya. Ang tanong ko sa iyo, ikaw ba'y sumusunod sa Panginoon Diyos o sumusuway? Kaya ngayong araw, pag-aralan natin yan, ang pagsunod ay merong kaakibat na tinatawag natin na pagpapala
At syempre, ito yung pinamataas ng pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya ngayong araw, pag-usapan natin ito. Sa ating introduction, obedience, sabi ito ang pagsunod ay nagbibigay ng tinatawag natin na pagpapala. At ang pagsuway, ito ay kasumpa-sumpa. Sabi sa Deuteronomy chapter 28, na masabi po natin doon na tunay nga naman talaga ang pagsunod ay nagbibigay ng pagpapala para sa atin. At ang pagsuway ay masabi natin na ito'y kasumpa-sumpa. Yan. Ngayon, sikapin natin na sumunod sa lahat ng mga utos. At siyempre, mahirap sundin lahat ng utos ng Diyos, pero dapat sikapin natin na magkaroon ng tamang puso araw-araw at magkaroon tamang kaisipan sa pagdesisyon sa bawat ginagawa natin. Kasi napakainam po yun. Napakainam na bawat ginagalaw natin, bawat ginagawa natin, bawat ginagawa natin, dapat ang alam natin, pinag-isipan natin ng maigi at maraming beses. Amen. And then the next is sa unang puntos, meron kasing nabanggit po dito na word to obey. Sabi ito, offer your will to God. Kaya napakainam po yung tinatawag natin na i-offer natin ang kalooban natin sa Panginoong Diyos. May mga pagkakataon kasi na gusto ko ito yung mangyari sa akin. Gusto ko ito yung plano ko. Pero nakaligtaan nila ang lahat ng gumagawa ng plano ay ang Diyos. Kaya di ba, ang nangyari at nakikita natin doon sa tao ay nagmamayabang na. Nagmamataas na siya. Na bagkos dapat na makita sa atin, kung loobin man ng Panginoon Diyos, ito ang gagawin. Ay itong loobin ng Panginoon Diyos, naway ito ang mangyari sa akin. Ganun po dapat mangunguna parati ang Panginoon Diyos sa lahat ng ating mga sinasabi at sinasambit sa ating mga buhay. Hindi po dapat ikaw ang nangunguna sa sarili mo, kung bagkos dapat ang nanguna ay ang Panginoong Diyos. Amen. Kaya ang sasabihin natin parati, kung loobin ng Panginoong Diyos, makapag-abroad ako, ay ito yung mga plano ko at mga gagawin. Kaya simula sa araw na to, kung may plano ka sa buhay, kung may mga plano kang gusto mong puntahan, dapat manguna parati ang Panginoong Diyos. Amen. Kaya napakahalaga po ang pinatawag po natin na pagsunod sa ating Panginoong Diyos. At syempre, napakahalaga din po yung pagdulog natin sa Kanya. Araw-araw, lalong-lalo sa mga plano po natin. Lalong-lalo na sa mga gusto nating mangyari sa ating mga buhay. Mahirap po pag sarili mong pagpapasya lahat na wala kang tinatawag natin na guidance sa taas o di kaya humingi ng karunungan. Napakalaga po ang humingi ng karunungan sa taas. Amen. At sabi po dito, obedience begins with surrendering your will. Sabi dito, siyempre ang tunay na pagsunod, sinusurrender mo lahat yung kalooban ng Diyos para sa iyo. Hindi dapat ikaw nanguna. Ako, may mga questions din ako minsan, pero alam ko ang paraan ng Diyos ay mabuti at mainam para sa atin. The way of God is perfect. Amen. Naniniwala po ako na ang Panginoong Diyos, ang plano niya sa atin ay maganda. At ang plano niya, siya ang nakakalam na makakabuti at siya ang nakakalam ng mas mainam para sa atin. Amen. Kaya kung ikaw may pinagdadaanan ka, minsan may mga purpose dyan. Bakit dumadaan din sa mga pagsubok? Kasi gusto ng Lord na siya lamang tayo umasa at magtiwala sa Kanya. Siya lamang dapat nating kilalanin, wala nang iba. Kasi alam natin na minsan nakakalimot na tayo sa Kanya. Yan, nakakalungkot yan. Tandaan nyo, ang hirap sa buhay pag nakalimot ka sa Diyos. Paano kaya pag ngayon nawala ka na? Ano kaya possible na pwede mangyari? Yun ang question doon. Hindi po natin alam kung saan tayo pupunta. Pero tandaan po natin, dapat araw-araw parati tayong lumulong sa Diyos, manalangin tayo sa Kanya at kumilala sa Kanya. Nakakalungkot na sa buhay natin ito, nabuhay ka sa mundong ito, na never ka man lang nagkaroon ng time para manalangin sa Panginoong Diyos o makapakinig namang ng salita ng ating Panginoon. Kaya tandaan natin, dito sa Luke 22:42, sabi ito, not my will but your be done, sabi ito. Ibig sabihin, dapat hindi yung kalooban ko, kundi kalooban ng ating Panginoong Diyos ang maghahari sa atin. Amen. Kaya dapat sa atin, sikapin natin ang kalooban ng Diyos ang maghahari sa atin, hindi yung kalooban natin. Sabi ito, letter B naman sa acronym po ng obey, B sa break away from sin and rebellion. Alam niyo, napakainam po talaga pag-iwas sa mga kasalanan. Alam mo kasalanan, dapat umiwas na po tayo. Kasi kung namuhay ka sa kasalanan habang buhay ka na nakakapit dyan, anong dapat natin gawin sa kasalanan? Siyempre, ang dapat na gawin po natin, isuko natin lahat sa Panginoong Diyos. Kasi pag once sinuko mo lahat yan, at possible na mangyari po dyan, makakawala ka. Yan tinatawag natin na kasalanan. Kasi pag hindi nakawala yan dyan,
ulit-ulit lang dyan hanggang sa maging bihag ka niyan, hanggang sa maging alipin ka na niyan sa kasalanan. Ikaw, gusto mo ba maging alipin ng kasalanan? O maging alipin ng kaaway? O maging alipin ng demonyo? O alipin ni Satanas? Yan ang mga bagay na dapat pag-isipan natin maigi. Kung sa tingin mo, yan ang nararapat na tingin mong makakabuti sa'yo, dapat yun ang gagawin po natin. Hindi po dapat tayo gumagawa ng mga paraan na sa paraan ng tinatawag natin na kasalanan. Amen. Kaya dapat sa buhay natin, napakainam po yung tinatawag po natin na pag-iwas sa mga kasalanan, lalong-lalo sa rebellion. Kasi alam ko po na ang Diyos ay mabuti sa atin. Dan naniniwala po ako na ang Diyos ay na habang nabubuhay, isuko natin lahat sa Kanya ang ating mga kasalanan. Ang tanong ko sa iyo, meron ka pa rin bang mga dalahin sa iyong puso, dalahin sa iyong dibdib, mga nakaraan na dapat kailangan natin na kalimutan at patawarin? Siyempre dapat kailangan natin magpatawad. Kasi lang hirap po yung mamumuhay tayo na punong-puno ng sama ng loob at pasakit. Dadalhin po natin hanggang sa pagtanda. Dahil ngayon pa lang, hayaan mo na ang Diyos ang magtanggol para sa iyo. Kung ano man yung mga bagay na ginawa sa iyong tao, sa Diyos mo na lang. At alam natin na pag ang Diyos ang kunilos, iba po ang paraan ng Diyos. Amen. Okay, next is, sa dito, sa verse 23, disobedience is not a small matter. It's rebellion against God. Sa dito. Alam natin na, nahirap yung tinatawag natin na word na disobedience. Kasi, ang pagsuway, hindi po maging maganda po yan. Tama. Kasi tandaan natin, pag yung anak po natin sumuway sa atin, ano lang mararamdaman natin? Masakit, di ba? Siyempre, anong gagawin po natin dahil masakit? Dahil hindi natin sila control, ang kailangan po natin gawin is ipanalangin sila. Ganun lang, ang kailangan natin gawin, ipanalangin sila, at higit sa lahat, ang dapat po natin gawin ay palalahanan sila. Amen. Kaya yun po, kaya tandaan natin sa paraan po na to, mahirap po yung pagsuway. Kasi ang pagsuway, sumusuway po tayo. Ano nangyari sa atin pag sumusuway tayo? Siyempre pinapalo po tayo. Gawin din ng Panginoong Diyos. Pag sumusuway tayo dahil sa mga maling desisyon sa buhay, kaya nagkakaroon tuloy ng maraming mga problema. Kaya dapat sa buhay maging maingat po tayo. Dapat maging maingat tayo sa mga decision making natin at sa lahat ng ginagawa natin kasi kailangan natin yun. Kailangan po natin ng tinatawag po natin na paraan ng Diyos para tayo maging matagumpay sa ating buhay. Okay, pangatlo sa dito, sa E, sabihin sa obey. Express faith through action. Siyempre, iparas po natin yung ating panampalataya sa may kilos. Hindi po dapat panampalataya lang hanggang salita lang. Dapat naniniwala tayo na sa paraan na yun, magagampanan natin yung pagsunod sa Diyos. Hindi lang po dapat sa salita lang, kundi dagos sa gawa. Ito yung pinakamahirap na kalaban, di ba? Yung pagsunod sa Diyos, yung mag-isa ka na lang. Kasi pinakamahirap na kalaban yan yung sarili. Lalo pag mag-isa ka na lang. Kung ano-anong mga pumapasok sa isip mo, kung ano-anong mga negativity, kung ano-anong mga nagawang kasalanan, kung ano-anong mga naiisip na dapat lahat pang gawin. Ayun po yung mga mahirap na kalaban dyan yung sarili po natin. Pero dapat, ang gawin po natin, manpatay sa Panginoong Diyos. Naniniwala tayo dapat na may gagawin siya na maganda. Dapat naniniwala tayo na may gagawin ng Diyos na maganda sa atin araw-araw. Never nating isipin na walang gagawin ng Diyos. Ibig sabihin, pag ganun ang isip natin, naniniwala ka na walang, ibig sabihin, mahina ang panampalataya mo. Pero pag ikaw, malakas ang panampalataya mo, naniniwala ka, there's something good happen. There's something good, full of surprises na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Naniniwala ko sa araw na to, may gagawin na maganda sa buhay mo. Amen. Kaya, yan, dito tayo. Saying that we trust God, but not acting, sabihin, on His word is empty. Na dapat tayo patuloy na magtiwala sa Diyos. Tiwala tayo sa Kanyang mga salita. Tiwala tayo sa Kanyang mga pangako. Dahil ang Kanyang mga pangako ay totoo. Hindi lang po sabi-sabi yan, kundi lahat ng Kanyang mga pangako ay totoo para sa atin. Amen. Hindi lang pangako para sa akin yan, kundi para sa lahat ng nilalang dito sa sangkatauhan. Amen. Kaya tayo bilang mga nakakilala sa Kanya, patuloy tayong magmahal sa ating Panginoon Kristo. Huwag nating ikahiya ang ating pagkilala sa Kanya. Kasi ang kailangan dapat natin gawin, syempre, dapat tumayo po tayo at manindigan tayo na merong Hesukristo na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin, para matubos tayo sa ating mga kasalanan at syempre, higit sa lahat, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yan ang pangako po niya.
Kaya tandaan po natin, ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang dapat po nating sambahin at kilalanin. And kaya kanina nakita ko po habang naglalakad ako sa Tigdag Pacheco, ang dami pong mga tatanggol, dahil pong mga kabataan na akala nila parang sinasayaw nila yung ributo. Yan. Ang nakakalungkot lang doon, hindi po sila, makikita natin sa itsura pa lang. Ako kasi, yung discernment sa spirit sa akin, nakikita ko kasi pag yung tao, yung ginagawa niya, after that, ano kayong gagawin niya? Siyempre, makikita mo yung gawain pa rin natural na gawain ng isang kabataan na inuman, ganyan, sigarilyo, bisyo. Pero nasaan yung holiness doon? Na dapat nakikita natin yung pagbabago doon sa tao. Hindi po dapat yung sabihin natin parang ang tinataas natin. Tinataas doon kasi, ang parang tinataas nila yung Diyos nila doon. Pero mali yung pagkilala sila sa Diyos, yung pamamaraan ng pagturo ng ibang mga tao, mga sinaunang mga tao, at maling pamamaraan ng pagpupuri sa Diyos. Kasi hindi po ganun ang paraan ng pagpuri sa Diyos. Ang paraan ng pagpuri sa Diyos, yung pagsunod sa Kanya, at yung pagkilala sa Kanya, at pagbabasa sa Kanyang mga salita, at higit sa lahat, yung mamuhay po tayong na maayos sa Kanyang harapan, at umiwas sa mga kasalanan. Amen. Hindi po dapat na pagkatapos ng ganun, senaryo na ganun, inuman, yung iba, kung ano-ano mga pinagagawa sa buhay. Pero alam nyo, ito yung panahon na masasabi ko na time na para magkaroon ako ng tinatawag natin na open cells, karamihan po sa mga taong hindi nakakilala pa sa ating Panginoong Kristo. Ilan po. Okay, next time, sabi dito sa number 4, sabi yan, yield to God's authority, sabi yan, completely. Sabi yan, nakalagay, yielding means total submission to God, submission God's word, even with its hard. Ang hirap, di ba? Pag sumulat sa Panginoong Diyos, kahit ang hirap na hirap ka na, kahit ang sakit-sakit na, kasi kailangan mong gawin yun. Ang kalooban ng Diyos, hindi po masabi natin na smooth lang yan. Masakit minsan. Masakit, makirot, mahapde, lahat ng klase na halo-halo na yan. Ang paraan ng Diyos minsan hindi mo maipaliwanag kung anong gusto niya. Pero ang gusto mo lang gawin, ang dapat na gawin mo lang, sunod. Kasi tandaan niyo po sa buhay na to, hindi po kailangan na magpayabangan sa buhay. Kundi sumunod lang sa kalooban ng Diyos. At meron ding tinatawag natin na perfect time na bibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Ako nga po, sa akin, sa part ko bilang isang pastor at bilang isang teacher din, isa sa mga bagay na ako masasabi ko na maraming katanungan, pero yun ang parating sinasabi ko, yung kalooban na ng Panginoong Diyos ang maghari. Hindi po yung questionin si Lord, mali po yun. Kasi dapat ang gawin mo, ano ba yung dapat kong gawin, ano ba ang dapat nating bigyang pansin, kasi kailangan po natin yun sa buhay po natin. Ang hirap po ng yung sumunod, kasi yun ang gusto ng Lord. Yung sumusunod tayo, either nahirapan na tayo, kasi alam niya kung paano natin siya ipaglaban, gaano siya kahalaga sa buhay natin. Kasi ang hirap po nun, yung hindi mo pinapahalagan si Lord sa buhay mo. Kaya dapat mamuna pa rin. Gaanong problema sa buhay, sa bahay, ganyan. Dapat wag mong pagpapalit yung linggo. Wag mong ipagpapalit yung pagpupuri sa Kanya, pagsamba sa Kanya. Kasi minsan inuuna natin yung walang kwentang mga bagay. Mga bagay-bagay na makamundo ang inuuna natin. Dapat sa araw ng linggo uunahin natin ang Diyos. Kasi pag inuna natin ang Diyos, uunahin ka rin sa lahat ng bagay. Aayusin niya lahat ng mga problema mo. Aayusin niya lahat ng mga pinagdadaanan mo. Ayusin niya lahat ng mga bagay-bagay na katanungan mo sa iyong buhay. Kasi ang paraan ng Diyos ay perfect. Amen. Ang paraan ng Diyos ay mabuti. Ang paraan ng Diyos ay makakabuti sa atin. Kahit sabi natin na marami kang katanungan, pero ang Panginoon pa rin ang nakakalam na makakabuti sa atin. Amen. Kaya dito po tayo sa aking conclusion. Sabi yan, to obey is better than sacrifice. Tunay nga naman, ito naman yung ang daming mga umaaway sa akin dito dati, lalo sa mga kabataan. Obedience is better than sacrifice. Alam nyo, ang hirap pumamuhay sa mundo. Sabihin natin na pagod ka na, ang galing-galing mong kumanta, ang galing-galing mong tumugtog, ang galing-galing mo sa lahat ng bagay, pero wala ka namang pagsunod sa Panginoong Diyos. Lungkot, no? Pero sa mga bagay na babagating ko, ang hirap po ng ganoon,
na super galing mo sa lahat ng bagay, pero pag sunod sa Diyos, hindi mo magawa. Yan yung mga bagay na titingnan po natin. Kaya sa paraan na to, paano natin pinapahalaga ng pagsunod sa Kanya? Tunay ba ang pagsunod natin? O talagang napipilitan ka lang? O talagang pagsunod yan sa Panginoon? Tingnan natin. Ang hirap po ng ganun na sumusunod ka, ang galing-galing mo lahat, baliwala lang lahat sa Panginoong Diyos, yung lahat ng sakripisyo mo at hirap mo at pagod mo, kung hindi ka man lang marunong sumunod sa Kanya. Kasi inahanap ng Lord yung taong puso na sumusunod sa Kanya. Baliwalang lahat ng pagod mo, hirap mo, oras mo, lahat yan, kung hindi ka marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Sana maunawaan yung sinasabi ko na wala pong kwenta lahat ng sakripisyo mo, pagpunta mo sa church, lahat ng ginawa mo, nagbigay ka man lahat ng pera mo, bigay ka lahat ng klaseng anong meron ka, pero wala ka pa rin tinatawag na pagsunod, baliwala ng po lahat. Dahil niyo po, ang gusto ng Lord makita po sa atin tamang puso na pagsunod sa Kanya. Tamang puso na nagpupuli sa Kanya. Nagkakamali ka, nakagawa ng kasalanan, pero dapat makita sa atin yung pagpapakumbaba. Na dapat makita sa atin yung lalo tayong lumalapit sa Kanya at kumakapit sa Kanya. Walang may pagmamalaki ay tayo na pagmamalaki sa Panginoong Diyos kasi lahat tayo makasalanan at walang makapagsasabi na siya ay malinis. Lahat tayo makasalanan hanggat nabubuhay sa mundong ito. Kaya huwag kang mag-alala, lahat tayo makasalanan dito sa lupa, pero dapat andun pa rin yung araw-araw na magandang relasyon sa ating Panginoong Diyos. Sa paraan na yan, alam niyo po yung pag-ubay ko na sa Panginoong Diyos, sinuko ko na po ang pag-inom ng alak, paninigarilyo, lahat po yan, sinuko ko lahat. Even yung mga immoral na mga gawain, ganyan, sinuko lahat sa Panginoong Diyos. Kasi hirap pong mamuhay sa ganyan. Kasi pag namuhay ka sa ganyan, hanapin mo. Hanapin ang katawan. At syempre, kailangan mo talaga mapagtagumpayan. At syempre, bilang teacher, at bilang pastor din, gusto ko rin maging halimbawa. Lalong-lalo na sa mga nahawakan kong mga makatatayan, makalanayan, lahat yan, at mga kabataan na hawakan natin ilong sa mga bata. Mahirap kasi pag tayo may tinatago. Meron hindi tama yung puso natin sa paglilingkod. Meron tayong tinatago na kasalanan, na hindi tama yung paglilingkod natin. May nakakatakot doon. Nakakatakot na maglingkod sa Diyos na meron akong tinatakot na ginagawang hindi kalugod-lugod sa Kanya. Siyempre ako sa paraan ng pananalita, kaya minsan even sa mga dati ko mga na-disciple yan, pag uminom sila ng alak, yan, parang takot na takot na sila. Even sigarilyo, sasalubong mo sila, yan, humahagis. At yung iba naman masabi natin na parang ako kasi lahat sila pinapanalangin ko at ramdam ko rin kung kailan sila gumagawa ng tinatawag natin na hindi maganda. Ewan ko, ganun, discernment. Yan. Siguro, ng Lord yun? Wisdom ng Lord din. Kung paano, noon yun, kung paano mapangalagaan yung mga tao na yun. Kaso lang yung mga iba na yun, silipat na sa ibang church, at yung iba naman ay wala na sa ating church. At yung iba naman, inaaway na ang church. Yung iba naman, talagang nawala na rin sa paglilingkod. Nawala na rin sa Panginoon. Pero, patuloy naman natin pinapanalangin yung mga yun. Ibig sabihin lahat ng ginawa natin kalooban ng Diyos. Syempre alam ko na wala tayong gagawin kundi tanggapin lahat ng bagay na yun, pero mabuti pa rin ang Diyos sa buhay ko kasi tinuro sa akin na sa lahat pala ng paglilingkod hindi ka dapat umasa yung mga tao na to na pumarito sila. Umasa ka lang sa Diyos kasi ang Diyos lamang talaga nakakaalam kung sino talagang makakasama hanggang sa dulo. Kailangan tanggapin lahat ng bagay, tapos bilang maglingkod ng tapat at maayos sa Kanyang harapan, yung tamang pusong paglilingkod. Di naman ako magaling na preacher, magaling na tagapagturo, pero asahan niyo po, meron akong tamang puso na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Amen. Dito po tayo sa bandang huli, sabi ito, nakalagay, today choose to obey because obedience is the true form of worship. Kaya ito yung tamang panahon ng pagsunod natin sa Kanya kasi ito yung paraan ng Diyos para makilala po natin siya ng lubusan.
Ikatanong ko sa'yo, tunay ba at totoo ang iyong pagsunod sa Panginoong Diyos? Dahil sabi dyan, that is the truest worship from God. Kaya simula sa araw na to, sikapin natin sumunod at kumilala sa Diyos na makapangyarihan. Amen. Kaya itong araw na to, tayo po'y dadako sa ating panalangin sa Kanya. Ama namin Diyos, salamat Ama sa gabi ito. Salamat sa pagpapala mo. Salamat Ama sa mga salita mo. Salamat Ama dahil alam po namin na hindi mo kami pinapabayaan. Salamat Ama dahil ikaw ang Diyos nagbibigay sa amin ng tunay na pagsunod sa inyo. Ikaw nagbibigay sa amin ng tamang puso sa paraan na paglingkuran ka namin ng tapat. Salamat sa pagkakataong ito dahil alam po namin na anyang ka na nakikinig para sa amin. Naway lahat ng aming mga karaingan, lahat ng aming problema, ikaw ang Diyos na magbibigay sa amin ng kalutasan. Panalangin din po namin Ama sa lahat ng mga tao na sa hapilan, nasunugan, nabisita ko po lahat Panginoon at nakita ko yung mga senaryo doon Panginoon at kitang-kita ko paano lamunin ang apoy mula umpis hanggang sa wala Panginoon. Pero sa mga bagay na gusto kong dulog sa iyo Panginoon Diyos, naway patawarin mo kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Again Ama sa amin at sa aking mga gawin for tomorrow, gabay mo o Panginoon. Ikaw magbigay sa akin ng sapat na lakas at karunungan sa lahat na aking gagawin. Salamat din Ama sa buhat ng miyembro, buhay po ng mga members, even God sa lahat ng mga kamanggagawa at mga workers ko Panginoon, pagpalain mo kami. Even God sa lapit na anniversary, gabay mo kami. Salamat Ama sa hapon ito. Purihin ka namin, dakilain ka namin. Amen. Amen. Okay, sa mapagpalang gabi sa ating lahat. Kaya kung sino man po yung gustong mag-offering, siguro po bigyan na lang po kay Nanay Celestina, itago na lang po natin at siguro po or i-gikas na lang po natin siguro sa account ko po, tapos po natin iano na kay Nanay Celestina. Mas maganda siguro itago na lang natin for next week, po natin i-offering po natin. Okay po, maraming salamat sa ating lahat. Diyan lamang po ang ating gawain sa umagang ito. Purihin ang dakilang Diyos, ang Diyos natin na dapat sambahin, ang Diyos ng kataas-taasan. Amen. Kaya to God be all the glory. God bless.